Ngayong maulan at may binabantayan tayong bagyo, doble ingat mga kapuso. Sa Quezon City, nauwi sa disgrasya ang paglalaro ng isang bata. Yan ang tagpo ng matagpuan ng 17 taong gulang na batang si Joven Asuncion sa Dario River. Nalunod ang bata matapos madulas at mahulog sa sirang bahagi ng riprap sa ilog habang inaabot ang nahulog na sinulid ng kanyang saranggola. Mataas pa man din ang tubig sa ilog dahil katatapos lang umulan. Ayon sa mga taga-barangay, nasira ng bagyo noong nakaraang taon ang bahagi ng riprap ng ilog kung saan nahulog ang bata. Ayon sa punong barangay, noong masira raw ito, ay nag-request agad sila sa local government at sa MMDA. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga residente, lalo na nga kapag tag-ulan. Ang insidenteng yan, pag-usapan po natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano po ba ang sinasabi ng batas sa insidenteng ito, lalo na kung sa riprap na last year pa nasira kung saan na-aksidente ang bata? Well, unang-una po ang mga LGU ang may obligasyon na mag-maintain ng mga kalye, tulay, drainage, sewerage, flood control, traffic signals, road signs at iba pang mga facilities at public works. At ito ay nakasaad sa Section 17 ng ating Local Government Code. At kung may violation o pagpapabaya, nasa local government code din na ang LGU at ang mga officials ay mananagot kung sakaling may namatay o nasaktan o may nasirang property. So maaari siguro nating assume na ang riprap sa tibing ilog ay nasa supervision ng LGU, kaya't ito'y pinapaayos sa kanila ng barangay. At nakasaad talaga din sa ilalim ng Article 2181 ng Civil Code na ang mga LGU ng probinsya, syudad at mga munisipalidad ay may liabilidad para sa danyos or damages in case may mamatay o masaktan dahil sa defective na kondisyon ng mga kalye, tulay, public building at iba pang mga public works na nasa kanilang control at supervision. So kung sa isang public place tulad ng mga malapit sa ilog na walang harang or may harang nga tulad ng riprap na ito at ito ay nasira, at nag-complain na ang mga mamamayan na kailangan ito ayusin, pero wala pa rin ginawa ang LGU, masasabi rin natin na baka meron talagang basihan para panagutan nila ang mga nangyari dahil dito. Actually, yung ibang classic example na posibleng kapabayaan ng isang LGU ay yung mga naiiwan open manhole. Halimbawa, na kung merong nahuhulog. Sa isang kaso na sabi ng Korte Suprema, nakasama ito sa requirement na mag-maintain ng maayos ang LGU. Pero paano naman kung may kasalanan naman ang biktima? Sa ganitong pagkakataon, may dapat bang sisihin o may managot? Well, as always, depende po sa mga circumstances. Although sinabi na rin ng Korte Suprema na hindi depende sa isang kaso for reckless imprudence na negligent o pabaya din ang biktima. Kung talagang pabaya ang isang partido, kahit na may contributory negligence ang biktima, tuloy pa rin ang kaso para sa kapabayaan na ito. Sa ibang mga kaso, kung talagang sobrang pabaya ang isang biktima at ang tinatawag na real and proximate cause ng death, injury or damage ay talagang dahil sa pagpapabaya o kasalanan nito, baka kailangan naman maabsuelto yung kabilang partido. Halimbawa, yung mga biglang tumatawid, lalo na kung ito ay expressway o sa highway, na may expectation ng mga driver na wala dapat tatawid. In any case, mahalaga rin natin kung tandaan na may responsibilidad ng mga magulang o guardian na bantayan ang kanilang mga anak. Kahit na matukoy natin kung sino ang may legal na pananagutan at kung sino ang dapat managot, hindi pa rin po maibabalik ang buhay ng ating mga mahal na anak. As a general rule, actually, hindi mo basta-basta makakasuhan ng gobyerno para sa mga napipinsala sa mga government project na ito. So in any case, tayo po ay mag-ingat at ingatan din po ang ating mga anak, lalo na nga sa panahon ngayon na tayo ay nagbabantay laban sa matinding bagyo. So, sa ating pagbabalik, di ba, kung meron po kayong katanungan, huwag pong magdalawang isip, dito lang po, di ba, huwag magdalawang isip, ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.